Nasa linya po natin, Fire Chief Superintendent Nahum Tarosa, Director ng Bureau of Fire Protection ng NCR. Chief Superintendent Tarosa, magandang umaga po. Hello. Hello. Magandang umaga po sa susubaybay sa inyong programa. Opo. Kahapon po, tatlo ang sunog na nangyari, isa'y malala pa, 8. Ang patay, 3 bata ang kasama doon sa 8 dyan sa Quezon City. Pagkatapos sa Galasyon, sa Quezon City, meron din sa isang residential area sa Barangay Cruz Daligas. Sa Las Piñas po ay meron ding sunog kahapon. Bay, napapadalas, ano ho ba ang inaasahan po natin? Lalo't papasok po itong mas mainit na panahon na Chief Superintendent Tarosa, sir? Opo, at ang Bureau of Fire Protection naman po sa hindi naman po talaga nagpapabaya sa mga pag-responde sa mga sunog na ito. Actually, hindi lang naman po ang BFP nakaready dito. Marami po tayo mga fire volunteers, yung mga CDRRMO, mga NGO, mga Chinese volunteers. Hindi po ito humihinto. Ito po ay 24 hours nagbabantay sa mga responde po. Opo. Pero ano ho bang panahon talaga yung sinasabi natin na mas madalas po ang sunog? Tama ba na sabihin na 4K Fire Prevention, ito po yung mas matindi po ang sunog itong Marso, Chief Superintendent? Kaya na naman po naging March dahil ito po ay tag-init na in-expect natin. Opo. So pag tag-init po, marami pong gumagamit ng mga appliance na mga kuryente. Yun. So, kaya po namin ina-observe ang yung team fire prevention matang. So, pero po buong taon po ay tayo maging fire prevention month ang ating pag-iisip. Kaya po tumataas dahil nga sinasabi nyo, yung mga pampalamig, yan talagang umaandar ng gusto. Ano po? So, kasali pala dyan yung mga tinatawag natin na electrical overloading. Tama ba yun, Chief Superintendent? Yes, sir. Kamel, yun po talaga ang pinaka-number 1 cause namin, yung electrical ignition ho, at yung arcing, yung overloading, saka yung mga loose connection. Yan po talaga ang mga isa sa mga causes ng mga sunog natin. At saka kahapon, Chief Superintendent, ang isa sa talagang kapuna-puna, yung mga bahay natin, bakit ba tinatadtad ng, sa bagay, sinasabi lang, baka manakawan sila, ba'y pinapalibutan, kinukulong, nakala mo'y preso. Yung mga, tawag dito, rehas, ay hanggang sa pag nagkakasunog, hindi sila makalabas, nakakandado pa. Ano ba dapat na isa-isip po natin tungkol dito, Chief Superintendent? Yes, sir. Yung mga grills na sinasabi, nilalagyan nila ng grills, pero pwede naman po nilang lagyan ng open na wall window ang grills. Yung po siyang pinibuksan na pagka may emergency, pwede man siyang padaanan ng tao. Ayun. At ang problema po kasi namin sa Bureau of Fire Protection, hindi po namin na-inspection ang mga single family dwelling. Opo. Bakit po? Kasi po wala po sa batas na para inspeksyonin po namin ang mga bahay. Ang in-inspection lang po namin ay yung mga na kailangan po ng mayor's permit, business permit. Hindi ko tawagin. Pero yung single family dwelling, wala po sa batas namin na para inspeksyonin namin unless merong reklamo or meron change of occupancy. Kunyari, yung residential, gagawin mo siyang paupahan o gagamitin mo siya sa negosyo, doon namin siya ma-inspection. Pero pag bahay lang po, ay hindi po naman niya na-inspection. At yan po nagkakaroon ng maraming sunog kasi pagdating po, bago nyo po itayo ang bahay ninyo, dadaan po sa amin. Pero after that, wala na. Hindi na po madaan. Yung pala. Ganun pala, pag bahay, ang tawag nyo doon ay single family dwelling. Kay bungalow man yan, ilang palapag man yan, basta bahay po yan na residential o residential building po. Ang role nyo lang, magbigay ng fire safety inspection permit. Tama po ba yun? At pagkatapos, wala. Go ahead po. Building permit po. Kukuha ka po ng building permit para po mamakita namin kung sasaayon po sa building code saka sa fire code ng bahay mo. Opo. And after that, hindi na po sa nila kumukuha sa amin. Wala na yung inspection pagkatapos noon kung bahay lang po. O nga naman kahit dito sa syudad wala ako nakakita nag-iikot na taga Bureau of Fire para inspeksyonin ng mga bahay. Mga commercial building, Kung paupahan, ano po yun? Anong nagiging kategorya po noon? Nagiging commercial pag paupahan, po? Chief Superintendent. Pag pinaupahan mo niyo na po yung bahay, lalabas na po sa residential po na occupancy. Yan po ay dumaan sa Bureau of Fire para matingnan po namin kung
qualified ba yung bahay mo o yung apartment mo. Oho. Ako, Ayun, saka na i-inspection po pag gano'n na. Pero yung mga bahay pala at karaniwan ngayon ang mga bahay po nasusunog. So yung pala, mayroon ba dapat baguhin po sa ating fire code tungkol dyan? Chief Superintendent, opinion niyo po tungkol po dyan. Opo, at alam niyo po, ang fire code po ay napakahigpit po talaga ng ating fire code. Mhm. So, yan po ang isa sa mga loopholes na nakikita namin na wala po kasi sa batas namin na para puntahan namin. Kasi napakarami po talaga ng bahay Mhm. na puntahan. Lalo na po yung mga informal shelter families. Yung Naku. mga shelter natin dati, yung mga Totoo yun. o yung congested areas. Mhm. Ayun, hindi sa inyo ay magpaalala na lang pagdating sa mga residential kung anong mga dapat gawin. Katulad ng sinabi nyo kanina, yung mga dapat iwasan o gawin para makaiwas sa sunog. Ano po? Ganun lang po ang magagawa nyo po doon kasi wala na yung inspection after the issuance ng fire inspection certificate, fire safety certificate para matayo ang isang bahay kasama ng building permit. Wala na kayong role pagdating sa mga residential. Ano po? Actually, sir, may programa po kami sa BFP-NCR Mhm. na po yung inyong bahay ay nakakaramdam po kayo ng mga nag-i-spark na yung mga inyong bumbilya. Mhm. Pa-plug po kayo sa inyong outlet na may nag-i-spark o nag-iinit yung mga wire ninyo. Mhm. Pwede tawag yan sa fire hotline ng bumbero. Mhm. Pwede po namin dalawin. Kasama po kami ng barangay Mhm. para pupuntahan po namin yung inyong tahanan Mhm. at check po namin. Ayun. Marami na kaming mga hinire na mga electrical engineers saka may mga schooling na rin po kami sa mga electrical. So, Opo. ito po ay pwede namin puntahan at ma-check namin. Mhm. At hindi na po kami nagagawa. Bibigyan namin kayo na parang reseta na kailangan Mhm. ipacheck ito sa mga Qualified. lisensya. License, electrical engineer po. Hanggang doon lang kung re-request pero hindi po mandatory sa inyo mag-inspection pala Chief Superintendent. Yun ang malungkot. Opo. Sige po. Chief Superintendent, salamat po sa panahon at sa paalala sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa mga nakikinig at sa inyo po. Opo. Thank you so much po. Fire Chief Superintendent Nahum Tarosa, Director, Bureau of Fire Protection NCR.